ito po yung ating pag-uusapan ngayon, no? The Disciples Directive, no? Amen? So, ito, simulan po natin ito yung bagong series na ito na tungkol sa isang mahalagang sandali, no? Sa ministeryo ng ating Panginoon Hesus, no? Ang panahon kung kailan isinugo niya ang 12 alagad para maglingkod, no? At mag-ani, no? Mag-harvest sa bukirin ng Panginoon. Amen? Alala niyo po yung ganyang bagay? No? Amen? So, naranasan na ba natin mga kapatid na sa bahay natin, siguro lahat tayo, may mga kapatid, dalawa, tatlo, apat. Di ba? Meron tayo mga kapatid. Walang mga ano dito, di ba? Punta dyan? Solo lang na anak. No? Wala, no? Wala, di ba? Yung mga sa atin, kumbaga naranasan na ba natin na marami naman tayong magkakapatid, pero kumbaga parang lagi na lang ikaw na uutusan. Ikaw na lang na uutusan. Lalo na, no? Nauutusan na, kumbaga po, parang ikaw lang yung may oras. Parang ikaw lang hima, kasi ikaw laging inuutusan. Parang init dito, buga ba dito o dito? Ito, ano? Ito lang, ito. Iya, tayo mo. So yun po. Siguro naranasan natin yun, no? Na lagi na lang tayo na pag-uutusan. Okay? Ng mga magulang natin. Lagi tayo nakikita pag may inuutos. Okay? Sino ba dito mga nakaranas ng gano'n? No? Marami naman kayo, 7 naman kayo, pero ikaw yung laging inuutusan. Na kumbaga parang inuutusan ka, kumbaga, for example, kumakain ka ng paborito mong pagkain, parang gusto mong i-enjoy yung pagkain mo, gusto mong i-enjoy ngayon yung paborito mong ulam, pero inutusan ka, di ba? Inutusan ka ngayon, pero may kunin mo doon, bili ka nito, ikaw lang lagi, pero marami naman kayo. Okay? Bigla ka nalang uutusan. So, paikuha nga yung ganito sa cabinet, no? Paikuha nga ng remote, kahit na madali lang, pwede lang naman makuha. Kumbaga, pang ibig ko sabihin is parang ikaw lang yung laging nakikita at nauutusan. Okay? So, maaaring naranasan natin yun. Ako, naranasan ko kasi ako bunso eh. No? Kumbaga, lalo na pag bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. So, no? Okay? So, tapos, minsan napapatanong tayo, bakit ako? Bakit ako? Di ba? Lalo na pag ba't siya naman, minsan gano'n. Bakit ako? No? Bakit ako? Why me? Diba? Bakit ako? No? Bakit hindi siya? Okay? So, kapag ba tayo tinatawag din po ng Panginoong Diyos na maglingkod, no? Ganyan din ba yung pakiramdam natin na parang wala lang choice kaya ka tinawag ng Diyos? Wala kasing magpapastor sa Tsukuba kaya tinawag lang si Pastor Frank. O, di ba? Parang wala lang choice. Ganyan ba ang nararamdaman natin? No? Kumbaga po, no, or naiintindihan ba natin ng maayos, no, naiintindihan ba natin na ang pagkatawag niya ay isang privilege? Amen? No, hindi lang sa pagpapastor, no, katulad yan na nandito kayo. Amen? No? Naiintindihan ba natin na ang pagkatawag mo, no, ay isang privilege at hindi ito parusa? Di ba? Hindi ito parusa. Ang aga naman. Ay, magbubuhat na naman. Di ba? Ang pagkatawag sa iyo. Amen? Kung naiintindihan natin ito ng maayos, no? Na ito po ay privilege. Amen? I hope na ito po ang nakikita natin ito po ay privilege. Hindi ito pagpapahirap sa atin or pagpaparusa sa atin. Okay? So, ang pagiging commissioned to serve, mga kapatid, ay hindi ito kumbaga mabigat or kumbaga ito ay pabigat, okay? Kundi isa itong karangalan, no? Isang misyon mula sa hari ng mga hari. Amen? Hindi lang yan boss mo dyan sa kaisya, kundi mismo, di ba, pag boss natin sa kaisya, magpapakita ng gilas natin, hoy! Gano'n ko yung hay natin, pero ito po ang nagkatawag sa atin, no? Ang nag-utos sa atin ay hari na ng mga hari. Amen? So, hindi po tayo pinili dahil tayo lang ang libre or bakante. Bakante si Pastor Frank, gagawin ko siyang pastor. Okay? Bakante si Ate Jeng, gagawin ko siyang pastora. Di ba? So, di ba po mga kapatid,
hindi tayo pinili dahil tayo po ay libre lang. No? Libre ang oras na, o marami tayong oras. Okay? Kundi dahil may layunin ang Diyos sa atin. Amen? May layunin ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin dito. No? Sabihin mo sa katabi mo, may layunin ang Diyos sa iyo, kapatid. May layunin ang Diyos sa iyo. Amen. Yan. Hallelujah. No? So hanggang sa punto ito, mga kapatid, no? Okay? So may layunin po ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So ito po. Ay. Sige, next mo na lang. Hindi ko control. Hindi ko control. Hindi ko makontrol. Dahil, next na lang pa ako gumaya. Okay, so yan po, no, ang ating pag-uusapan ngayon, no, the commission to serve, no? Okay? So, basahin po natin ang ating talata ngayon, sa Matthew 10, verse 5 to 8. Okay? Sige po. Hindi ko pindot. Yan. Okay po, so basahin po natin. This 12 Jesus sent out after instructing them, do not go in the way of the Gentiles and do not enter any city of the Samaritans. Okay? Next po, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons, freely you receive, freely give. Amen. Purihin ng Diyos. So let's pray po mga kapatid. Dakilang Ama na makapangyarihan, purihin ka sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli, Panginoon, na kami ay makakarinig ng iyong salita, Panginoon, yung banal na salita, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, buksan niya po aming puso't isipan at nawa lahat ng marinig namin, Panginoon, ay tumimik sa aming puso. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo po kami na ito po ay may apply namin sa aming buhay, sa aming mga buhay, Panginoon, at magkaroon kami ng desire na ibahagi ito sa aming kapwa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy na pinaparanas niyo po ang iyong pag-ibig sa amin. Purihin ka, Panginoon, gabayin niyo po ako at naway ko po ang maluwalhati namin at maihayag namin sa oras na ito, Panginoon. Purihin ka, mahal ka namin. In Jesus' name, Amen. Purihin ka, Panginoon. Okay. So yun po mga kapatid, no? Ito pa natin pag-uusapan ngayon. So hanggang sa punto dito mga kapatid, no? Si Jesus lang po talaga yung nagmi-ministry ang Panginoong Jesus. Siya lang po yung kumbaga siya lang po talaga kumikilos. Okay? No? Siya lang po ang gumagawa ng ministeryo. Okay? Yeah, mayroon siyang kasamang, no, may kasama siyang yung mga alagad, kasama niya yon, no? Nandun siya ng likod, no? Pinapanood siya. Pinapanood ang kanyang mga himalang ginagawa, pinapakinggan siya, no, ang kanyang mga aral, okay? At nakikita yung kanyang malasakit doon sa tao, no? Kumbaga nakikita lang ng mga alagad, no? So si Jesus lang yung nagmi-ministry dito sa puntong ito. Okay? So nariyan, hindi lang yung mga disipulo, nariyan din yung mga tao sa paligid, yung mga sumusunod din. No, sumusunod sa Kanya, no, naghahanap sila ng kagalingan at pag-asa doon sa Panginoong Jesus, okay? Pero hanggang dito, no, tagapanood pa lang ang mga alagad. Kumbaga, nag-observe pa lang sila that time. Nag-observe pa lang sila that time. Ang gumagawa at tumigilos pa lang po ay ang Panginoong Jesus. Okay? Although, kasama nila yung 12 at yung ibang tao. May ibang tao pa na nakasunod sa kanila na naghahanap ng kagalingan kasi may ibang mga sumusunod lang sa Panginoong Jesus dahil gusto nilang gumaling at makakita lang ng himala. Okay? At yung 12 din, andun din yung mga 12 disciples, nag-observe lang sila sa ginagawa ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. Siya lang din po yung kumikilos. Okay? Mga observer at recipient lang na anong ministeryo ni Jesus. Okay? Yung mga alagad. Pero ngayon po, may pagbabago. Para lubos po natin maunawaan, no, mga kapatid, no, ang nangyari doon dito sa Matthew 10, para lubos natin makalaman yung sa Matthew 10, kailangan natin balikan yung sa 9, no, yung sa 9 chapter 9 verse
37 at 38. Okay, basahin po natin. Sabi dyan, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Amen. No? So, ito po, sinabi ni Jesus, ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano daw po? Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest. Okay? No? Manalangin sila. Okay? No? Kumbaga, idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen? No, siguro, gumanon lang yung mga disciple, okay po, yumango lang yun. No, tumango. No, yung mga alagad, no, sumang-ayon sila sa sinabi ng Panginoong Hesus. Okay? Kulang talaga po ang manggagawa. Okay? Kailangan ng tulong. Okay? Kailangan ng tulong, kailangan ng mas maraming kamay sa bukirin. Ibig sabihin, no? Yung bukirin ng Panginoong Diyos. Okay? Yung ministry. Yung mangha-harvest, no? Okay? So, ang hindi alam ng mga alagad dito, no? Sila mismo ang magiging sagot sa kanilang panalangin. 'Di ba? Sinabi ng Panginoon Diyos sa kanila, therefore, beseech the Lord of the harvest. Hindi alam ang mga alagad na sila ang magiging sagot sa kanilang sariling panalangin. Okay? So sa susunod po dito na talata, yung sa 1, bago po tayo, no? Sabi diyan, Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. Amen? So tinawag sila ni Jesus, no? Binigyan sila ng kapangyarihan at isinugo. Amen? Okay? So ngayon po, may mga nagsasabi na hindi raw para sa atin, no, ang bahaging ito ng kasulatan. Kumbaga sa ngayon, no, parang may mga nagsasabi na hindi raw ito para sa atin, no, yung bahagi ng binasa natin, yung kasulatan na ito. Kasi nangyari na raw ito bago pa yung nangyari sa krus. No? At para lang daw po ito sa mga Hudyo. No? Hudyo, no, yung misyon na ito. No? Totoo naman po, no? Totoo naman 'yon. Amen? Pero kung hindi po natin bibigyan ng pansin ang kabanatang ito, no, yung binasa natin, mawawala sa atin ang prinsipyong na napakahalaga sa ministry. Okay? Mawawala yung dito, yung prinsipyo dito, no? Yung napakahalaga sa ministeryo. Amen? Dahil ang totoo po mga kapatid, bawat tunay na mananampalataya ay tinawag upang magtrabaho sa bukirin ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo, no? Bawat tunay na mananampalataya ay tinawag upang magtrabaho sa bukirin ng Panginoon Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka upang magtrabaho sa bukirin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Okay? Hindi lang sa kaisa natin. Hindi lang sa Fujikin, kundi sa bukirin ng Diyos. Shout out sa Fujikin. Pasensya na po. Okay? No? Gusto ko lang idugtong yung rin at saka bukirin eh. Kin. Amen? No? Amen po. Tunay po, no, na tayo po ay tinawag, no? Tayo po, no, bawat tunay na mga mananampalataya, tinawag po tayo upang magtrabaho sa bukirin ng Panginoon Diyos. Amen? So kailangan nating yakapin 'yon. No, yung parehong mindset at misyon, no, na itinuro ni Jesus sa kanyang unang mga tagasunod. Amen? So kung gusto nating maging epektibo 'yon, no, kung talagang nais nating maging effective 'yon, mga kapatid, dapat nating maunawaan yung pagkatawag sa atin. Amen? No? Yung authority, no, at yung puso, no, sa pagiging commissioned to serve. Amen? So, ngayon po, buksan po natin, no, ang ating puso at ang salita ng Diyos, no, ngayong araw, at alamin po natin kung paano niya inihahanda at isinugo ang kanyang mga tao. Amen?
So, hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Amen? So, ito po, no? Yung unang-una, no? A mandate to pursue. Amen? No, a mandate to pursue. No? Kumbagang dapat nating tugunan. Amen? So matapos po, no, tawagin ni Jesus ang mga alagad at bigyan sila ng kapangyarihan para sa ministeryo, binigyan niya sila ng malinaw na utos. Okay? Ano po ang sinabi? Na sumabak na rin sa gawain, no, ng ministeryo. Kumbaga, hindi na sila observer ngayon. Kumbaga talagang sumabak na sila, sasabak na sila sa gawain, no, ng ministeryo. So tingnan natin, no, yung ilang mga aspeto po dito. So, una, no, the commission. Sabi niyo, this 12 Jesus sent forth. Amen? So isipin natin, matagal nang kasama ni Jesus ang mga alagad na ito. Amen? Nakita na nila ang mga himalang ginawa ng Panginoon. Narinig na nila yung kanyang pangangaral, no? At araw-araw nilang nasasaksihan kung paano siya naglingkod sa mga tao. Amen? No? Kasama niya yung mga disipulo. So sa madaling salita, dinisiplina at hinubog na po, no? Hinubog na po sila ng Panginoong Hesus. Amen? At ngayon po, mga kapatid, no, panahon na para sila naman ang isugo. Okay? Panahon naman na sila po ay isugo or isabak sa ministry. Okay? Hindi lang sila tagapanood, kundi ang mga manggagawa na rin sila ngayon sa bukirin ng Panginoon Diyos. Amen? So, as a church, binigyan din tayo ng Panginoon, no, ng dakilang utos, no, which is the Great Commission. Huwag po natin tandaan yun. No, huwag po nating kalimutan yun. Huwag po nating kalimutan yun. No, yung Great Commission. Okay? So, bago siya bumalik sa Ama, okay, tayo rin, no, yun po ibinigay sa atin. Amen? Yung Great Commission no? So tayo rin po ay tumanggap ng parehong panawagan, no? At kung nais nating maging sino ba dito yung nais na maging masunurin siya sa Panginoon Diyos? Amen? Wala. Amen. No? Siyempre, naniniwala ako na dinidesire natin yun na maging masunurin tayo sa Panginoon Diyos. Kasi lahat tayo na nanalangin. Amen? Siyempre, pinapanalangin, Lord, maging masunurin nawa ako sa iyo. Okay? So, kung nais nating maging masunurin sa Panginoon, dapat tayong makibahagi sa ministry. Amen? Dapat tayo. Lagi maaaring may nanalangin sa atin, no, na Lord, kailan niyo po ba ako gagamitin? Lord, kahit saan niyo po ako gagamitin. Maaaring may ganun na panalangin tayo. Okay? Pero nung meron nang sinabi ang Panginoon Diyos, Lord, namaya na. Tsaka muna yan, Lord. No, tsaka muna. No, pero yun ang ating sinasabi, Lord, kailan mo ako gagamitin? Okay? Mga kapatid, tayo po, no, dapat po tayo, kung gusto nating maging masunurin, nais nating maging masunurin sa Panginoon, dapat tayong makibahagi sa ministry, no, sa ministeryo, no, which is yung magtrabaho tayo sa bukirin ng Panginoon Diyos. Amen? So maraming Kristiyano po ang iniisip na ang pagbabahagi ng ebanghelyo, no, at pagkukumusta doon sa mga doon sa pagdalaw doon sa mga nawawala na nating mga kapatid, okay? No, is hindi lang trabaho po 'yun ng pastor at ng mga leader. Okay? Yeah, totoo po sila yung inaasahan na manguna, pero hindi lang po sila yung tinawag. Amen? Gusto niyo ba 'yun? Sila lang ang tinawag? Okay? Gusto niyo ba yung mga leader, yung pastor lang, yung mga tinawag? Huwag tayong pumayag, no? Dahil totoo po, hindi po dahil tayo pong lahat na tunay na mga mananampalataya, ay tayo rin po ay tinawag ng Panginoon Diyos. Amen? No? Kaya ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi lang po yan sa pastor, hindi lang po yan sa leader, kundi hindi lang po yan sa ating small group leader,
kundi sa bawat isa po, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya. Amen? So kung ikaw po ay ligtas, no, kung ikaw po ay ligtas na sa biyaya ng Panginoon Diyos, no, at ikaw po ay bahagi ng simbahan, no, bahagi ka ng katawan ni Kristo, ikaw rin po ay tinawag upang magtrabaho sa bukirin ng ating Panginoon. Amen? No? Kumbaga, meron kang tungkulin, no, sa bukirin ng ating Panginoon Diyos. Tignan mo doon, meron kang area doon. Okay? Meron kang area doon na yun yung miministrihan mo. Amen? Ang gagawin lang natin is pupuntahan natin, mga kapatid. Kumbaga, tatanungin natin, no, i-ask natin sa Panginoon Diyos kung saan tayo magmi-ministry. Amen? I hope tinatanong natin yon. No, na tayo ngayon ay mananampalataya na tinatanong natin, Lord, saan ba ako makakatulong? Saan ba ako makakapagbigay dito ng tulong sa iyong simbahan? Amen? No, na makapaglingkod ako, Panginoon, bilang iyong disipulo, bilang iyong anak, Panginoon Diyos. Amen? So, ito po yung komisyon. Amen? Yung commission. Amen? At yung pangalawa po, no, yung instruction. Makikita natin dito. No, the instruction. No, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Amen? And into any city of the Samaritans, enter ye not. Amen? So, napakalinaw po, mga kapatid, ng tagubilin ni Jesus na sa kanyang mga alagad habang sila ay pinapadala para sa ministeryo. Amen? So, mga may particular na direksyon na sinabi dito. Huwag muna silang pumunta sa lugar ng mga hintil. Sa atin, no, ng mga hintil. At huwag muna sa mga lungsod ng mga Samaritano. Malinaw po yung sinabi dito ng Panginoon Diyos, no, na pagkasabi niya doon sa mga disipulo. Huwag na muna silang pumunta doon sa mga hintil, sa lugar ng mga hintil at sa lungsod ng mga Samaritano. Amen? So hindi po ibig sabihin, nito, mga kapatid, na hindi mahalaga ang mga taong iyon. Tayo. No, hindi po ibig sabihin na parang hindi tayo mahalaga. Kundi, sa pagkakataong ito, may iniatang si Jesus na tiyak na misyon. Amen? Ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Amen? No, kumbaga yung sa Israel muna, no, yung mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Amen? So, sa kasamaang palad, mga kapatid, no, maraming nalilito sa talatang ito. Akala ng ilan, no, dahil limitado yung tagubilin sa panahong iyon, wala nang halaga yung chapter na ito sa church ngayon. Okay? Kasi nga, sinabi dyan, di ba, na wag na muna, no, may particular na inutos ang Panginoon, no, na wag na muna pumunta sa mga lugar ng mga hintil. Okay? So marami pong sa kasamang palad, marami pong nalilito sa talatang ito. Yung nga, akala nila dahil limitado yung tagubilin sa panahong iyon. Okay? Kumbaga parang sa ngayon is wala nang halaga yung chapter na ito sa church ngayon. Okay? Pero kung babaliwlain, no, at tatanggihan nating unawain ang mga batayang prinsipyo, mga kapatid, no, ng verse na ito, mawawala yung mahalagang bagay sa pagmiministeryo. Amen? Okay? So, darating din po ang panahon, no, na ang ebanghelyo ay ipapahayag sa mga hintil. Okay? Kaya nga umabot sa atin eh. No? So, at sa buong mundo. Okay? Pero sa sandaling ito, mga kapatid, no, sa ating binasa, may tinukoy si Jesus, no, na target group. Okay? Kumbaga, ang mga dapat muna nilang abutin, puntahan, no, or i-harvest. Okay? Hindi naman talaga natin kayang abutin lahat. Okay? No, abutin ang bawat tao sa buong mundo ng sabay-sabay. Kung ikaw lang tapos buong mundo ikaw no, hindi naman talaga natin ito kayang abutin. Kaya no, ang bawat tao dito sa mundo. Okay? Kaya mahalaga, no, na tayo'y manalangin
at humingi ng gabay sa Panginoon kung sino ang nais niyang abutin natin, no? Sa kumbaga particular na na panahon ng ating ministeryo. Okay, ipanalangin natin kung saan. No, hindi yung kumbaga para tayong shotgun, bala ng shotgun, pag baril mo ng may mga bala shotgun na humihiwalay eh. Kumbaga pag putok, humihiwalay yung mga kumbaga parang granada din, no? Parang grenade din, yung mga sharp nails niya pag talo mo. Kaya yung mga sharp nails na hindi yung ganun tayo mag-share ng salita ng Panginoon Diyos. Mag-share ako dito kasi maraming tao, kung sino na lang yung matamaan, kung sino-sino na lang. Mahalaga din yung ipanalangin natin kung sino yung ating talagang papangaralan at ating sisiran ng salita ng Panginoon Diyos. Ipag-pray din natin, hindi yung kung saan-saan na lang. Sabi ni Lord, basta i-preach eh. No? Siyempre, magmanalangin din tayo. Mingi tayo ng gabay sa Panginoon Diyos kung saan talaga natin ibabahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Okay? No, kumbaga parang mag-share ka dito kahit saan-saan na lang. No? So, naniniwala ako mga kapatid, ang isang panalangin at layuning paraan ng pag-abot ay mas effective. Amen? Hindi yung basta-basta na lang. No? Pero kung meron kang layunin, andun yung panalangin, amen? Mas effective po yun. Amen? So, ano pong kasunod, no? Yung destinasyon. Makikita natin dyan, yung destination. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Amen? So, sa particular na sandaling ito, mga kapatid, tinawag ang mga alagad para ministeryohan ang nawawalang mga tupa ng Israel. Amen? So, ibig sabihin, ang focus nila ay sa mga Hudyo. Okay? Hindi pa ito ang panahon para sa mga Hintil o mga Samaritano. Okay? Sa mga sumunod po na bahagi ng bagong tipan, makikita natin doon na natatawagin ng Panginoong Diyos si Apostol Pablo. Amen? Para sa isang espesyal na gawain, ang mangaral sa mga Hintil. Amen? So dito natin makikita po ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang Panginoon ang tumawag at naghahanda ng mga tao para sa tiyak na gawain sa kanyang kaharian. Amen? Amen po? Ang Panginoon po ang tumawag, ang tumatawag at naghahanda sa atin, para doon sa tiyak na gawain sa kanyang kaharian. Amen? Hindi pare-pareho ang panawagan ng bawat isa, May mga tinawag para sa evangelism, or mga missionaries, amen? Yung mga nagmi-mission talagang nagpupunta sa ibang lugar, yung mga hindi pa talaga naabot yung salita ng Panginoon Diyos, Kumbaga katulad ko, tinawag upang ngayon sa pastoral ministry, amen? So hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na mas mahalaga ang isa kaysa sa iba. Amen? Mas mahalaga yung evangelism. Mas mahalaga siya. Mas mahalaga yung mission. Mas mahalaga yung nagpapastoral ministry. Amen? So iba-iba, Iba-iba ang panawagan. Pero, iisa ang layunin. Amen? So, ang ipalaganap ang ebanghelyo at itayo ang kaharian ng Diyos. Amen? At tandaan po natin, mga kapatid, hindi po ito aksidente kung nasaan tayo bilang church. Okay? Hindi po aksidente kung nasaan tayo bilang church. Tayo? Hindi rin aksidente na narito tayo sa lugar na ito ngayon. Amen? Sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang soberanya, inilagay tayo ng Diyos dito mismo para abutin ang mga tao sa paligid natin ng mabuting balita ni Kristo. Amen? Sino yon? Yung mga kaibigan natin, yung mga katrabaho natin. Kaya ka nilagay dyan, hindi ka nilagay sa tsukuba para ibahagi doon sa, kumbaga hindi ka basta-bastang inilagay dito sa lugar na ito, tapos ibabahagi mo sa bandang malayong malayo. Amen? Yung salita ng Panginoon Diyos, andyan na eh. Andyan na yung malapit sa iyo. Kumbaga,
Malapit na, may mga kaibigan natin, mga nakakasama natin, ayan na yun na yung target mismo. Okay? So, kaya nilagay tayo dito mga kapatid, no? Dahil para abutin yung mga tao sa paligid po natin, no? Na maibahagi yung ng magandang balita ni Kristo. Amen? Yung kaibigan natin, yung mga katrabaho natin. Amen? So, yun po mga kapatid, no? Yung commission. Amen? So, yung pangalawa po, no? A message to proclaim. Amen. Okay? So, sabi diyan, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Amen? So, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? Ano sabi? At habang kayo'y nagpapatuloy, ipangaral ninyo na sinasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? So yun daw po dapat ang ating i-proclaim. Ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? So habang ang mga alagad po ay sinugo ni Jesus, binigyan din sila po, mga kapatid, no? Binigyan din po sila ng mensaheng dapat ipahayag. Ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Amen? Yun po ang kanilang mensaheng dapat na ipahayag. Amen? The priority na yun. Okay, a message to proclaim. No? Yun po yun. Yun po yung binigay ng Panginoon Diyos na dapat na nilang ipahayag. Amen? So, pansinin po natin, no? Yung sinabi ng Panginoong Hesus no, sa mga alagad no, na mangaral habang sila ay nakikipag-ugnayan sa mga tao. No? Ang salitang ginamit po ay no, may kahulugan ng isang yung herald, no, o yung tagapagbalita. Isang taong malinaw isang malinaw at hayagang nagpapahayag ng mahalagang balita, no, yung tagapagbalita. Amen? No? So, andito po natin ditong the priority, no? And as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. So, may makikita tayo dito yung priority. Amen? Nakikita natin dito yung prioridad. Amen? So, napakahalaga ng puntong ito, mga kapatid, no? Hindi lang sinabi ni Jesus na mamuhay ng banal at hayaan na lang ang inyong kinikilos ang magsalita para sa inyo. Kumbaga, mamuhay lang ako ng may kabanalan. At yun na at hayaan na lang no, na yun yung kikilos. No? At yun na lang po magsasalita para sa atin. Amen? Pero sabi niyo po, Pastor, okay lang yun. Kumbaga if ipamumuhay natin, no, kung ano yung nakasulat sa Biblia, is nababasa na rin tayo ng mga tao. Okay? So tama naman po yun, mga kapatid. Kung yung pinamumuhay natin ay nandoon sa Biblia, nakasulat sa Biblia yung pinamumuhay natin, tama naman po yun. Pero maganda din naman po yun. Pero ang tinutukoy ko po doon, mga kapatid, is kung may mga tao kang hindi mo kayang ipabasa sa kanila yung Biblia. No? Amen? Yun po yung ibig kong sabihin. No? Yung tinutukoy ko po doon is yung mga taong hindi natin mapilit o maipabasa sa kanila ang Biblia. No? Lalo na sa mga taong lagi na lang nagrarason, no, na wala silang oras, no? Anyway, no, mas maganda pa rin na i-priority natin yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Yung i-proclaim natin, no, yung mensahe na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Amen? No? Sabihin natin sa ating mga kaibigan na ang kaharian ng Diyos, no, ay malapit na. Amen? So, nandun po, no, dapat yun po yung ating priority. So, ang totoo po, maraming tao ang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. At marami din po, no, marami ang mga nangangailangan ng linaw, ng pag-unawa at ng gabay patungo sa katotohanan. No? At paano nila malalaman yon? Paano kaya nila malalaman yon kung hindi natin binabahagi ang salita ng Panginoon Diyos? Amen? Hindi po nila mauunawaan, maiintindihan,
kung hindi po natin binabahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa kanila. Amen? So kumbaga hindi ko po ito maaaring idiin no ng may kasapatan, no. Tayo rin po ay tinawag na ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, no, sa mga hindi pa nakakarinig. Okay? Yes, no, maaaring mapansin ng ibang tao na iba ang ating pamumuhay, no? Kumbaga may mga pagkilos natin, may kasama na talagang pag-ibig, no? Maaaring iba yung kanilang nakikita sa ating pamumuhay, no? Kahit may problema, kahit malaki, at alam ng kaibigan mo na marami kang problema, malaki yung problema mo, pero nakikita niya pa rin yung kapayapaan sa iyo. Okay? Kumbaga nakikita pa rin sa iyo na parang punong-puno ka ng pag-asa. Okay? Pero kung hindi po natin ipapaliwanag kung bakit ka mayroong ganon, no? Kumbaga mayroon kang kaibigan, no? May kaibigan kang parang si Pastor Jan, parang ang laki ng problema niya, pero pasensya ka na ba? Hindi pala, masaya pala to siya ngayon. No, kumbaga po, parang makikita natin, no? Alam ko yung problema ni Pastor Jan, ang laki-laki ng problema niya, ang laki, pero nakikita ko pa rin sa kanya yung kapayapaan, no? Ganun lang naiisip ng kasama niya. Pero si Pastor Jan, hindi naman nila ito malalaman kung ano yung punot dulo nun, kung bakit may kapayapaan si Pastor Jan. Kahit sa kabila ng kanyang problema, hindi lubos mauunawaan nung kasama niya kung hindi niya ito ipapaliwanag sa kanya. Amen? Kung hindi niya ipapaliwanag, no, or ibabahagi kung saan siya kumukuha or saan niya nakukuha yung kapayapaan na nararanasan niya sa kabila ng kanyang pagsubok, mga problema, no, na kanyang nararanasan. Amen? Hanggang doon lang yung kaibigan natin, mabuti ka pa, nakapakasaya mo kahit na-scam ka. Na-scam ka ng 100,000, tapos bakit ang saya mo pa rin? Di ba? No? Kumbaga, hindi mo siya ipapaliwanag kung bakit, talagang hindi siya maliliwanagan. Amen? Hindi nila malalaman no yung katotohanan. Amen? So, no, sabi sa Romans 10:17, sabi diyan, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Amen? So, sabi nyo, kaya't ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? So, hindi po maliligtas ang mga tao kung walang malinaw na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Amen? Gusto nating maligtas yung ating pamilya, pero hindi naman natin binabahagi yung kaligtasan na natanggap natin mula sa Panginoon Diyos. Gusto nating maligtas ang ating kaibigan, pero hindi natin ibinabahagi sa kanila yung salita ng Panginoon Diyos. Naranasan natin. Tanungin natin sarili natin, mahal ba natin ang ating mga kaibigan, ating kapatid, ating pamilya? Masasabi ba natin na mahal natin sila kung hindi naman natin binabahagi yung salita ng Panginoon Diyos? No? Amen? Kaya mga kapatid, ibahagi po natin, no, yung salita ng Panginoon Diyos. Dapat ito i-priority natin na ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? No? At ibahagi po natin, no, ang katotohanan. Sabi diyan, habang kayo'y nagpapatuloy, no, and as ye go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Amen? No? So habang ang mga alagad po ay isinusugo, inaasahan sila ni Jesus na ipahayag ang mensahe ng kaharian, na ito ay malapit na. Amen? Naniniwala po ako na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Amen? No? Ibig sabihin, dumating na si Kristo. Okay? Ang Mesiyas. At ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan ay nagsisimula ng tuparin. Amen? No? May tiyak na mensahe ang Panginoon para sa tiyak na mga tao.
At iyon po ang dapat nilang dalhin, na si Kristo ay dumating upang gawin ang kalooban ng Ama. Ang kaloobang mailigtas ang makasalanan. Amen? No? So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tila nawawala na yung prinsipyo ito, no, sa maraming bahagi ng modernong evangelicalismo, no? Amen? No? Yung mga kumbaga maraming mensahe ang ipinapangaral, no? Maraming mga ipinapangaral, no, ng mga mensahe katulad natin, no? Kumbaga po naisip ko rin, napagtanto ko rin no nung last time, no, talagang dapat pala mas dapat i-preach simula ngayon is yung ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No? Maraming mga ano ngayon, maraming mga ibinabahagi dito sa harapan, no, sa pulpito, marami na yung mga pagpapayaman, what I mean is yung prosperity, no? Kumbaga yun yung mga ibinabahagi, no? Kumbaga kung paano ka yayaman. Kumbaga yun po ang madalas ngayon nakikita natin sa internet. Okay? So napagtanto ko mga kapatid, no, na mas mahalaga or mas mainam pala talaga sa panahon natin na dapat yun po ang ating ibinabahagi, no? Yung kumbaga dapat ang pinipreach ko ngayon yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil totoo pong babalik po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dapat yun po ang ating ipangaral. Amen? So, dapat tayong maging bahagi, no? Tama po, dapat po tayong tumulong, no, sa mga sa pagpapangaral ng ebanghelyo. Amen? So tama po na dapat tayong tumulong sa mga anumang mga pangangailangan ng tao. Okay? Kung ano po yung makakatulong tayo. Dapat tayong maging bahagi, no, ng solusyon sa magulo at sugatang lipunan na ito. Amen? Ngunit huwag po nating ipagpapalit yung ebanghelyo. Kahit gaano pa kaganda yung layunin ng bagay na yun, amen? Mas mahalaga pa rin na ibahagi natin yung ebanghelyo, no, yung gospel, yung kaligtasan. Amen? So ang mundo ay kailangang makarinig tungkol kay Kristo. Amen? No? Ang mundong ito, mga kapatid, ay kailangang marinig nila ang patungkol kay Kristo. Okay? Na siya lamang ang nagbibigay ng kabayaran sa ating kasalanan. Amen? No? At siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan at pagkakasundo sa Diyos. Amen? Kung hindi po natin ipapahayag ang ebanghelyo, nagkukulang tayo, mga kapatid. Nagkukulang tayo sa mismong bagay na ipinag-uutos sa atin ni Kristo. Kasi tayo po ay mananampalataya. Amen? At ang inuutos sa atin ay ibahagi ang ebanghelyo. Okay? Kung hindi po natin ito ipinapahayag, nagfi-failed tayo. No? Nagkukulang tayo. Araw-araw tayo nagkukulang. No? Doon sa mismong bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen? So tayo po ay tinawag upang ipangaral ang ebanghelyo, mga kapatid. At ito dapat ang sentro ng ating mensahe. Amen? Okay? So ano po yung pangalawa, no? Makikita po natin dito yung urgency, no? And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay? No? Mamaya na yan. Mamaya na yung, kumbaga, mamaya na. Marami pang oras. Andyan naman sila brother, sila sister. Sige, ma-brother ka talaga. No? Andyan sila sister, andyan sila brother, sila leader. Andyan naman sila eh. Kumbaga, nawawala na sa atin yung apoy, no, yung desire, yung apoy, no, na ibahagi ang kaligtasan, no? No, na natanggap natin, na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? So inutusan ni Jesus ang mga alagad na ipahayag na ang kaharian ng Diyos ay narito na.
Amen? No, sa sandaling iyon mismo, mga kapatid, sa sandaling iyon mismo, dumating na si Kristo. Doon sa nasa gitna na nila ang Mesiyas. Amen? Dumating na ang panahon upang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? So wala nang kailangang hintayin pa. Si Kristo ang dumating upang tubusin ang sangkatauhan. Amen? They must preach with urgency. Amen? Kumbaga, ini-encourage ang mga tao na tumugon agad sa mensahe. Amen? Walang oras na dapat sayangin. Amen? Kailangang maniwala ang mga nakikinig na si Hesus Kristo, no? Na nakikinig na si Jesus nga ang Kristo. Amen? So at sana po maramdaman din natin yung parehong sense of urgency. Amen? Naway ngayon, sa atin ngayon, marami na tayong nakikitang signs na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang muling pagbabalik. Marami na tayong nakikitang mga signs. Amen? Dapat magkaroon tayo ng sense of urgency na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? So, kung mga kapatid, ang tanging, ang mga naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kumbaga ang tanging mga naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang makakapasok sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus, Amen? So, yun po, yung mga tunay na mga mananampalataya, yun po ang makakapasok sa buhay na walang hanggan. Amen? Pero yung mga tatanggihan yung ebanghelyo, tinanggihan yung salita ng Panginoon Diyos, yung kaligtasan na inialok ng Panginoon, kung tinatanggihan, yun po yung hindi tutugon yung hindi tumugon habang may pagkakataon, ay hindi po sila makakapasok sa langit. Amen? Kailangang magsisi sila sa kasalanan at tanggapin na si Kristo, tanggapin nila si Kristo habang sila po ay nabubuhay pa. Amen? Kasi pagdating po sa kamatayan, huli na po ang lahat. Amen? Pagdating po sa kamatayan, huli na po ang lahat. May narinig akong testimony, tinestimony lang din niya, na narinig ko rin. So, hihiramin ko lang po. Yung testimony na yon. Kasi hiniram lang din niya, hinihiramin ko sa kanya. Yung testimony na yon. Kumbaga, nandun po, kumbaga, active siya sa church. Active siya sa church ngayon. Lagi siyang nandyan sa church, sa ministry, andyan siya. Always present siya sa pagsisimba, sa church, sa mga ministry. Andyan siya lagi. Masipag talaga siya. And isang araw, nagmumotor. Ngayon, maulan ngayon. So, kumbaga, mabilis ang mga pangyayari. Kumbaga, ang laking truck, ilaw, malakas na ilaw, yung sumalubong sa kanya. Pagkagising niya, nasa langit na siya. Nasa langit na. Kumbaga, ang saya-saya niya, kasi maliwanag Ang saya-saya niya. Ngayon, kumbaga, natutuwa siya. Kumbaga, habang naglalakad siya, nakikita niyang may malaking grabing liwanag. Kumbaga, si Lord na talaga to, Tuwang-tuwa siya. Kasi nga, makakasama niya na ang Panginoon Diyos habang naglalakad siya. Kumbaga, ganun. Tuwang-tuwa na siya, this is it, ito na talaga. Kasi nasa langit siya. Kumbaga, So, nandun po. Alam niyo po kung ano po yung sinabi sa kanya, who you. Amen? Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Amen? Pero isipin niyo mga kapatid, siya po ay active sa church. Grabe ang sipag niya, Grabe yung sipag niya sa ministry. Pero, yun po ang sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos. Who you? Sino ka? Lumayo ka sa akin. Amen? Sabi niya, Lord, sorry Lord, gano'n. Lord, patawarin niyo po ako. Kumbaga po, sa testimony niya to kumbaga po yung grace po ay nag-work na yung grace. Kumbaga parang may humila sa kanyang na malaking kamay. Tapos kumbaga parang siguro 50-50 na siya. Simula nun, kumbaga naisip niya,
napaka-active niya sa church, pero kumbaga hindi pala siya kilala ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Kumbaga po, check po natin lagi, no, ang ating puso. Amen? Check po natin ang ating puso always. Ipa-check po natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? Maaring tayo po ay masipag sa mga gawain, pero ganun pala yung ating mga kahihinatnan pagdating ng araw. Nakakatakot. No? Amen? So tayo po, mga kapatid, no, ay napapalibutan ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? At ang totoo, baka bukas, huli na. Tatanungin ka ngayon doon, ilan ba yung nabahagyan mo ng salita ko? Ay, hindi ko maalala, Lord. Talagang wala kang maalala kasi wala kang nasiran. Di ba? So, mga kapatid, marami dyan, no, sa maaaring mga kasama natin, share natin, no, yung salita ng Panginoon Diyos, yung kaligtasan na natanggap natin. Amen? Kasi baka bukas is huli na. Amen? Kaya ngayon, no, ang araw, ngayon, lagi nating isipin na ngayong araw na ito, kung buhay ka pa, ngayon ang araw na ito, yung ngayon ang araw ng pagliligtas. Amen? Ngayon ang panahon para ipangaral natin ang Ebanghelyo. Magkaroon tayo ng sense of urgency. Amen? No, ipangaral natin yung Ebanghelyo ng may effort talaga. Amen? No? At samahan natin ng pag-agarang aksyon. Amen? Yung meron tayong urgency, no? O sense of urgency. Amen? So this is the time we should be serious. Amen? No, of sharing the gospel. Amen? So pangatlo, isang ministeryo na dapat po nating gampanan. Okay? So heal the sick, no, a ministry to perform. No, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Amen? So binigyan ni Jesus ng kapangyarihang, kumbaga supernatural power, no, ang mga alagad upang maglingkod. At kahit wala na tayo sa ganitong klaseng ministeryo, mga kapatid, no, ng mga himala ngayon, ang prinsipyo at layunin ng epektibong paglilingkod ay nananatiling totoo. Amen? Una po, no, nandun po yung kagalingan, no, yung healing. Amen? Makita po natin yung healing, no. May kapangyarihan po, no, ang mga alagad na magpagaling ng may sakit. Amen? Maglinis ng may mga ketong, no? At bumuhay ng patay. So sa pangalan ni Jesus. Amen? Sila ay makakagawa, no, sa pangalan ni Jesus, sila po ay makakagawa ng mga bagay na imposible sa tao. Amen? So ngayon, wala na tayong ganoong uri ng kumbaga supernatural power, no, nakapangyarihan na 'yon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo ay makapangyarihan. Amen? No, hanggang ngayon, ang Ebanghelyo ni Kristo ay makapangyarihan until now. Amen? Ito'y may kakayahang magpagaling. Amen? Hindi lang katawan, kundi ng puso at kaluluwa. Amen? Saan ka ba ipinagaling ng Panginoon Diyos? Sa sakit mo na lagi mong ginagawang kasalanan. Sa Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Sa salita ng Panginoon Diyos. Amen? Doon ka pinagaling. No, kumbaga sakit po natin, no? Mga addiction natin, yung mga sakit natin na lagi nating ginagawa na kasalanan paulit-ulit, sakit po 'yon. Saan ka pinagaling? Sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya ang Ebanghelyo po hanggang ngayon ay makapangyarihan. Amen? So, tayo po ay so kumbaga ang mga taong lalapit kay Kristo para sa kaligtasan ay ganap na binabago. Amen? Pinapagaling sila mula sa kasalanan. No, yung dating alipin ng kasalanan ay pinalaya.
Amen? Dahil gumaling na. Amen? So tayo po, no, tayo ang tagapagdala ng solusyon sa espiritual na karamdaman ng mundo. Amen? Ang ebanghelyo po, no, ang ebanghelyo. So, pero paano po nila mararanasan yung kagalingan kay Kristo kung hindi natin ito ibabahagi? Gusto mo lang ba na ikaw lang ang gagaling? Amen? Ayaw mo bang pagalingin yung pamilya mo? Yung kaibigan mo? Amen? Yung katrabaho mo? Ayaw mo ba silang pagalingin din sa sakit nila ngayon? No, kaya kung gusto po ninyong maranasan nila, ibahagi po natin. Amen? Ibahagi po natin ang ebanghelyo. Amen? So may lunas tayo sa problema ng tao. At ito po ay si Kristo. Amen? Ibahagi natin. Ikwento natin sa kanila ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya't maglingkod tayo ng tapat, ng may puso, at ng may layunin upang ipahayag ang kagalingan na kay Kristo lamang natin matatagpuan. Amen? At makikita po natin doon dito yung pag-asa. Binigyan din ng mga alagad ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. No? Bukod sa kapangyarihang magpagaling. Amen? So, ang ganitong uri ng pagpapagaling at paglaya mula sa pagkaalipin ay nagbibigay ng tunay na pag-asa at panibagong buhay sa mga taong kanilang naaabot. Amen? So, hanggang ngayon po, no, ang ebanghelyo ay patuloy na nagpapagaling po, mga kapatid, at nagpapalayas. At nagpapalaya. Amen? Maraming tao sa paligid natin, no? Ang mga nabubuhay sa mga depresyon, sa desperasyon, no? Sa desperasyon, no? Kumbaga wala silang direksyon. Walang direksyon, hindi nila alam kung saan sila patungo. Amen? Walang katiyakan sa hinaharap, hindi sila sure kung saan sila pagkatapos sa mundong ito. Magiging butterfly ba sila after nito? No, hindi sila sure. No? Hindi sila sure kung magiging cockroach ba sila. No? Or anong klaseng mananap sila. Wala silang katiyakan. No? In the future, kung saan sila. Okay? So kaya, mga kapatid, no, pero tayo, I hope, mga kapatid, tayo na mga mananampalataya. Amen? I hope po, no, na tayo na mga mananampalataya ay alam po natin at meron tayong katiyakan na tayo po ay papunta sa langit. Amen? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, magkita tayo doon. Sa langit, ha? Amen. So, mga kapatid, tayo po, no, bilang mga mananampalataya, ay pinagkatiwalaan ng magandang balita ni Kristo na may kapangyarihang magpalaya. At magbigay ng pag-asa na walang hanggan. Amen? Kung may kaibigan ka na parang, kung may kaibigan ka na nararamdaman mo na parang hindi niya alam kung saan siya patungo. Amen? Hindi lang yung ituro mo kung saan siya pupunta. What I mean is yung kaligtasan. Kung wala pa sa kanya yung kaligtasan, kung ikaw ay alam mo, kung ikaw na may katiyakan na, no, at meron kang kaibigan na nalilito pa rin, ituro mo sa kanya. Ibahagi mo sa kanya ang ebanghelyo, mga kapatid, yung magandang balita. Amen? At ikaw po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon Diyos na ibahagi yon. At ikaw po ay pinagkatiwalaan na magpalaya. Kumbaga, mapalaya mo yung bagay na yon dahil ibinahagi mo ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Kumbaga po, ikaw mismong ginamit ng Diyos para mabigyan siya ng pag-asa. Amen? Yung mga nalilito sa buhay. Amen? And we, as a church, we have the gospel, the good news, no, na need na marinig ng mundong ito. Amen? Hindi ito mensahe ng tao, mga kapatid. Ito ay ang tanging mensahe na makapagliligtas at makapagbibigay ng pag-asa sa mga nasa kadiliman pa. Amen? So dalhin po natin ang mensahe ng kagalingan at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Huwag natin itong sarilihinin, no? Huwag nating suluhin yung kaligtasan na natanggap natin. Amen? Ang bawat isa sa atin ay may misyon. Hindi yung pagkatapos nating tumanggap ng biyaya ng Panginoon Diyos, ay uupo na lang tayo at mag-aantay kung kailan tayo mamamatay. Amen?
Meron tayong misyon. Amen? Ang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Ang dalhin si Kristo sa mga pusong sugatan at sa kaluluwang sa tingin nilang wala ng pag-asa. Amen? So, makita na po natin dito yung humility. Freely ye have received, freely give. Amen? So, tinanggap ninyo ng walang bayad. Ibigay ninyo ng walang bayad. Amen? So, inaasahan ni Jesus po na ang kanyang mga alagad ay maglingkod ng may pagmamahal at kababaang loob. Amen? Sila mismo po ay tumanggap ng biyaya. Hindi nila ito kinita. Amen? Kundi kusang ibinigay sa kanila. Ngayon ay inaasahan niya na ang natanggap nila ay ibahagi rin nila ng buong puso. Amen? No? So, napapanahon pa rin ang prinsipyong ito, mga kapatid. No, nakakalungkot, pero maraming Kristiyano ngayon, yung marami ng yumayabang, ng mga Kristiyano, may mga pagka-self-righteous. Okay? Madalas, hinuhusgahan nila. Or hinuhusgahan natin. Isama na natin ating mga sarili. Madalas, hinuhusgahan natin yung mga makasalanang tao. Okay? Na para bang hindi na sila kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Kumbaga parang nagsasalita tayo ng patapos sa kapwa natin. Hindi na magbabago to. Tingnan mo, wala na naman ngayon. Hindi na magbabago to. Okay? Kumbaga parang tinutuldukan na natin yung ating mga sinasabi sa ating kapwa. No? Wala na pag-asa tong taong to. No? May mga kapatid tayong ang tigas talaga ng ulo, di ba? Parang pabigat siya sa pamilya natin. Sakit siya sa ulo ng ating magulang. Meron tayong mga kapatid na ganon. Kumbaga, tapos minsan nagsasabi tayo pa yung mga Kristiyano, minsan sinasabi natin, wala na, hindi na talaga magbabago yan, hayaan nyo na. Kumbaga parang tinutuldukan na natin yung buhay nila. Kumbaga parang nililimitahan natin yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yung biyaya ng Panginoon Diyos, kumbaga parang hindi na aabot sa kanila. Kumbaga parang sa atin na lang. Hindi po, mga kapatid. No? Madalas po na yun po ang ating nagagawa. Okay? Kumbaga parang hindi na sila kayang abutin ng Diyos. Pero kailangan nating alalahanin, mga kapatid, kung nasaan tayo noon. Amen? Isipin din natin kung nasaan tayo noon. Nang tayo'y abutin ng Panginoon. Amen? Kung hindi dahil sa kanyang biyaya, amen? Baka mas malala ka pa. Baka mas malala ka pa, or baka mas malala pa tayo doon sa ating sinabihan na hindi na siya magbabago. Okay? Baka mas malala pa tayo ngayon kung hindi tayo inabot, Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, baka mas malala pa tayo doon sa taong nahusgahan natin. Amen? So, walang sinuman ang lampas sa abot ng kanyang grasya. Amen? At dahil tayo tumanggap ng walang bayad, dapat tayong magbahagi ng bukal sa puso. Walang hinihintay na kapalit. Amen? Dapat ganun po tayo na maglingkod. Wala tayong iniintay ng kapalit. Ay, paglilingkuran ko to si sister kasi alam ko talagang may kapalit to eh. Yun pa lang, wala na. Kitang-kita na ng Diyos yan. Red flag ka na. Amen? Kumbaga mga kapatid, natanggap natin yung biyaya ng Panginoon Diyos ng libre. Kaya ibahagi natin ang buong puso. Amen? Buong puso natin ibahagi sa ating mga kapatid. Amen? So, naniniwala ako na ang talatang ito, mga kapatid, ay Amen? So, Okay, naniniwala po ako na ang talatang ito ay napapanahon. Amen? At mahalaga sa atin, at mahalaga sa ating panahon. Nahalo na ngayon. Nararamdaman, kumbaga, I hope tayo na mga mananampalataya, tanungin natin yung ating sarili ngayon, nararamdaman mo ba yung bigat na pangangailangan sa paligid natin? Kumbaga,
Nandun ba yung burden na marami pang kaibigan ko na hindi pa naligtas? Nandun ba yung kabigatan nandun ba sa puso natin yung kabigatan na yung pamilya ko, until now, hindi pa sila ligtas? Amen? Kumbaga, nandun ba yung pag-aalala mo? Or, ipinapaubaya mo na lang sa iba? No, na meron tayong pamilya. Alam natin mismo. Huwag tayong magbulag-bulagan, mga kapatid. Alam natin mismo na meron tayong pamilya pa, na parte sa ating pamilya na hindi pa talaga naligtas. Hindi pa natin nabahagian ng salita ng Panginoon Diyos, ng Ebanghelyo. Amen? Nandun ba yung pag-aalala mo, no, na baka hindi mo siya masiran, tapos i-story ka na lang, I failed. Kumbaga, mag-i-story ka na lang, sana nasiran ko siya. Sana nabahagian ko siya. No? Baka sila mag-i-story. No? Bakit hindi niya ako siniran? Amen? No? Aantayin pa ba natin 'yun, mga kapatid, no? Mag-i-story ka na lang ng sayang, hindi ko siya nasiran. Sorry, Lord. Hindi ko nabahagi yung kaligtasan na natanggap ko mula sa Panginoon Diyos. Amen? I hope, mga kapatid, na magkaroon tayo ng kabigatan sa ating puso, na meron pa tayong mga kapatid sa pamilya natin, or mga kaibigan natin sa paligid natin ngayon na hindi pa talaga naligtas. No, hindi pa nila natanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? No? Kung oo, no? Lumapit tayo sa Panginoon. No? Kung may bigat tayo na nararamdaman ngayon, lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Humingi tayo ng tapang na ibahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Maaring hindi natin mabahagi sa kanila dahil malaki yung nakaharang. Nandun yung mag-aalala mo na baka i-ignore ka nila, tawanan ka nila, layuan ka nila, pagtawanan ka nila. No, nandun yung mga hindrances. Kaya hindi mo pa nababahagi. Kung nandun na yung bigat ngayon sa puso mo, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Humingi tayo ng tapang, no, puso at kalakasan upang maging tapat tayo na saksi para sa Kanya. Amen? Hindi lahat, mga kapatid, tinatawag na mangaral dito sa pulpito. Amen? Hindi lahat is tinawag para mag-preach dito sa pulpito. Amen? Pero, naniniwala ako, lahat ng ligtas ay tinawag para maglingkod sa bukirin ng Panginoon Diyos. Malaki ang bukirin ng Panginoon Diyos. Maraming i-harvest, pero walang mang-aani. Walang harvester. Walang manggagawa. Kaya ipanalangin po natin na padalhan tayo ng mang-aani. Pero ikaw yon, kapatid. Ikaw yon. Ikaw ang sagot sa iyong panalangin. Ikaw ang sagot. Ikaw yung pinanalangin mo na harvester, na mang-aani. Amen? Lahat ng ligtas ay tinawag para maglingkod sa bukirin ng Panginoon Diyos. Amen? Tandaan po natin, hindi parusa ang pagtawag sa atin ng Diyos. Amen? Ito ay karangalan, isang tiyak na misyon na may malinaw na mensahe at kaagaran na pagkilos. Amen? Tanungin natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, have I responded to His call? Am I proclaiming His message? Where does He want to use me right now? Amen? No? Tinugon ko na ba yung pagkatawag sa akin or yung tawag niya? Ipinapahayag ko ba ang mensahe ng Panginoon Diyos? At saan niya ako gustong gamitin
ngayon. Amen? Amen po? No? So, tanong po natin sa ating sarili, mga kapatid. At naniniwala ako kung tapat tayo na nagtatanong sa Panginoon Diyos na kung saan tayo gagamitin, doon kayo papadala ng Panginoon Diyos. Ituturo niya sa'yo kung saan ka talaga gagamitin ng Panginoon Diyos. Ang kailangan mo lang gawin is sumunod sa Panginoon Diyos. Amen? Tandaan po natin, lahat po ng ligtas ay may misyon or may trabaho o tayo ay tinawag na maglingkod sa bukirin ng Panginoong Diyos. Amen? So tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit po sa inyo, Panginoon, ngayon na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po, Ama, sa inyong salita na muli po nagpapaalala sa amin na kami ay tinawag mo, Panginoon. Hindi lamang upang makinig, kundi upang sumunod at maglingkod, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa halimbawa ng aming Panginoong Hesus na siyang nangaral, nagturo at naglingkod ng may buong pusong pagsunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming tularan siya, Panginoon, na maging handa rin kaming isugo at maglingkod saan man ninyo kami dalhin. Panginoon, tulungan ninyo kaming tumugon ng may pananampalataya, hindi ng takot. Ama, bigyan niyo rin po kami ng tapang upang ipangaral ang Ebanghelyo ng habag upang makita ang mga nawawala. Naway maging malinaw ang mensaheng aming ipapahayag sa kanila, Panginoon Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. Ama, gamitin niyo po kami sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa kung ano man po yung komunidad, Panginoon, na nasakupan namin, Panginoon Diyos. Maging liwanag po kami kung nasaan man kami ngayon, Panginoon. At huwag po ninyong hayaang masayang ang pagkakataon, kundi gamitin po kami bilang mga kasangkapan ng inyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen.